Kanina pa ako nag-aabang dito sa labas, sabi kasi ni Enrique, susunduin niya ako at gusto niya akong makausap, ewan ko ba kung bakit sa personal pa. Pwede naman sa phone call, pero, ayos na rin ito dahil mukhang na-miss din namin ang isa't isa, syempre as friends. Gusto ko sanang magpaalam kay Apollo, pero nag-decide ako na wag na lang, dahil alam kong busy ito sa trabaho, sigurado tambak ang sakit sa ulo nito dahil halos 3 araw itong may lagnat kaya hindi nakapasok. At sa 3 araw na yun ay naging masaya ako. Bakit? Dahil sa mga araw na yun ay ramdam ko ang pagbabago niya. Well, hindi siya yung feeling close sa akin pero may time na pinagtatawanan namin ang mga bagay-bagay, nakakapag-usap na kami ng walang takot. Ngayon, sa mga nakikita ko mukhang may pag-asa na ako sa kanya. Ayaw kong umasa pero, di ba dun rin naman na yun tungo ang ma-in-love siya sa akin? Nasa kalagitnaan ako ng kilig dahil sa mga iniisip ko nang biglang may bumusi ng kotse. Napatingin ako doon at napagtanto kong si Enrique yun. Bumaba ito sa kotse at masayang lumapit sa akin. Hey, masayang wika nito habang benaso ako. Hello, so, alis na tayo? Bago ko sagutin ang tanong niya ay tumingin muna ako sa pampulso kong relo. 3:00 pa lang ng hapon at mamaya pang 7:00 ng gabi uuwi si Apollo, kaya alam kong mauuna akong uuwi sa kanya, dahil alam ko naman na hindi ako magtatagal dito sa lakad na ito. Sige, let's go. Pero, sana maaga tayong makauwi. Matamis itong gumanti ng ngiti sa akin at halos lumabas na ang mga dimples nito. Sure, my honey pie. My work time, my health time, marami akong trabaho sa araw na ito. Mga presentasyon, pagpupulong, paperworks. I feel like I'm going to be sick again. Baka nga nabinat ako kaya heto, sumama na ang pakiramdam. I decided to leave this work, and go home early. Ewan ko ba at bakit parang gustong-gusto ko nang umuwi ngayon. Ewan ko ba kung bakit, gustong-gusto kong nandoon lang ako sa bahay. Imagine, in my whole work hours, puro pag-uwi na lang sa bahay ang iniisip ko. Am I insane? Well, I guess because, this is not me. Pumasok ako sa bahay na kahit papaano'y may ngiting bitbit. May parte sa akin na umaasang si Felipa ang sasalubong sa akin, pero si Aling Rosa yon. Oh, sir, ang aga nyo, I'm just not feeling well, sagot ko dito at tuluyan ng lagpasan ito. Pumanhik ako sa aking kwarto para sana magbihis, at silipin kung nandoon si Felipa sa kwarto niya. Nasa pagitan na ako ng pinto ng kwarto ko at kwarto ni Felipa. Ewan ko ba kung bakit kusang gumalaw ang kamay ko upang katukin ito. Are you there? Pero walang sumagot. Ilang beses pa akong kumatok pero ganoon pa rin, napagdesisyonan ko nang buksan ang kwarto at nadatnan kong walang tao sa room. Pumasok ako sa mismong loob upang tingnan sa banyo, pero wala rin siya doon. Doon na nagsimulang kumunat ang noo ko, bumaba ako at dumiretso sa kusina upang tanungin si Aling Rosa. Aling Rosa, napahinto si Aling Rosa sa ginagawang pagpupunas ng mga kubyertos na kakahugas niya lang. Bakit sir? Nasaan si Felipa? Si Felipa po, hindi po siya You think, magtatanong ako kung may alam ako dito. Sir, umalis po siya kung gayon saan siya nagpunta. Hindi ko po alam sir pero may nagsundo po sa kanya. May sumundo, sino, sabihin mo sa akin, lalaki po Naningkit ang mga mata ko nang malamang lalaki ang sumando kay Felipa. What? Who is he? Sir, narinig ko po kasing may kausap siya kanina sa phone at could you please straight me to the point? Narinig ko po yung pangalan nung kausap niya. Si Enrique? Opo, Enrique yun. Doon ko na naramdaman ang paglabas ng mga ugat ko sa noo nang malaman kong ang former boss niya ang kasama niya. Ang ganda-ganda ng sikat ng araw kanina, bakit umulan ng ganito? Yan tuloy, hindi pa kami makauwi ni Enrique, balak kong umuwi ng 5 pero mukhang mamaya pa hihinto ang ulan, baha din sa mga kalsada kaya hirap umabante sa traffic, may mga tumirik na rin kasing ibang sasakyan, kaya ang eksena ngayon dito ay mala EDSA. Hi, please, sana huminto na ang ulan, malapit na sigurong umuwi si Apollo galing sa trabaho, yari ako nito. 1 oras ang lumipas ng malabag yung buhos ng ulan, salamat at sa wakas ay naihatid na rin ako ni Enrique sa bahay. Oh, gabi na Enrique,
sige na, uwi ka na at baka maabyutan ka pa ng ulan. Oo na po, eto na, lumapit ito sa akin at niyakap ako, nagulat ako syempre, pero itinatak ko sa isip ko na yakap kaibigan lang ito. Thanks for your time, you don't know how happy I was to be with you. Sus, bolero, sige na, babae na, tumawa lang ito at marahang hinawakan ang umbok kong tiyan. Ingatan mo siya, Felipa, gagawin ko, Enrique. Umalis na rin ito, habang ako naman ay dumiretso na sa gate, pero ganoon na lang ang pagkapitlag ko nang malamang may taong nakaupo sa halamanan ng bahay. Natatakot man, nilapitan ko ito. Mister. Parang wala ito sa sariling tumayo. Medyo nanghihina ito kung titingnan. Isa pa hindi ko siya maaninag dahil na rin walang ilaw sa labas. Pero nang sandaling makaayos ito ng tayo at madaplisan ng liwanag na nanggagaling sa bahay ay nanlaki ang mga mata ko. Namumutla ito at basang-basa, kita ang panghihina at panlalamig nito. Susme, ano bang ginagawa niya dito sa labas? Apollo, Felipa, where have you been? 3:00 ng madaling araw, pero gising na gising pa rin ako. Hanggang ngayon kasi ay binabantayan ko pa rin si Apollo, inapoy na naman ng lagnat kagabi, buti na lang at bumaba na. Ewan ko ba kung bakit nandoon siya sa labas kagabi, at nagpabasa pa siya sa ulan. Alam naman niyang kagagaling niya lang sa lagnat. Pero, sa huli niyang sinabi kagabi, may bahagi ng puso ko ang nagtatanong, at nagtataka. Where have you been? May posibilidad bang ako ang dahilan kung bakit nasa labas si Enrique? Kinikilig ako pag pumapasok sa isip ko na oo, ikaw ang hinihintay niya. Ang sarap isipin na ganon. Pero sana, balang araw mapatunayan ko na iyon talaga ang dahilan, na may nararamdaman na siya para sa akin. Sumakit ang ulo ko nang magising ako dahil sa mga sinag ng araw na nanggagaling sa bintana. Napahilot ako sa aking sentido at tangkal na sanang tatayo nang maramdaman kong may gumalaw sa aking likuran. Nilingon ko ito at napakunot ako ng noo dahil sa nakita. Felipa, she's sleeping peacefully with her angelic face. For how many months nakasama ko siya, ngayon ko lang napagmasdan ang mukha niya. Ang ganda niya, hindi ko mapigilan ang sarili ko na hawakan ang kanyang mukha. May kakaibang feeling akong naramdaman. This is different, my heart is beating so fast when my hands went towards her kissable lips. Napalunok ako nang umawang ang mga labi nito. I think, she's trying to seduce me and she successfully did it. Lumapit ako sa kanya at unti-unting inilapat ang aking mga labi dito. It feels so sweet. Niayaw kong tanggalin ang mga labi ko sa kanya. Pero bigla itong gumalaw, bagay na ikinakaba ko dahil ayaw kong makita niya kung ganito ang posisyon. Naalala ko tuloy ang nangyari kagabi. Kung gaano akong sobrang nag-alala, at nagalit. Flashback, naibato ko ang aking telepono sa sahig at napasabunot dahil sa sobrang inis. Anong oras na pero wala pa ring Felipa na umuwi. Kanina ko pa pinapahanap ito sa mga tao ko pero, hindi nila mahagilap si Felipa at ang gagong lalaking yun. Hindi ko alam kung bakit inis na inis ako at parang gusto kong magwala. Kakayanin ko pa. Ako na mismo ang naghanap sa kanilang dalawa, halos buong Pangasinan ata ay naikot ko na. Kahit na yung sinasabing cheap restaurant nung Enrique ay pinuntahan ko na pero sarado ito. Ilang oras ang nagdaan pero hindi ko pa rin sila mahanap, sa kakaikot ko ay di ko namalayan na nakauwi na pala ako sa bahay ko. Bumuhos ang ulan pero hindi ako natinag na antayin si Felipe dito sa labas. Sabi ng utak ko ay pumasok na ako sa loob dahil sumasama na ang pakiramdam ko, pero malakas ang paninindigan ko na salubungin si Felipa, at alamin kung makakauwi ito ng ligtas. Isang oras pa ang lumipas, pakiramdam ko ay inaapoy na ako ng lagnat, nanginginig na rin ako at nanghihina. Pero wala pa rin akong ibang inisip kundi si Felipa. Mister, nabuhayan ako ng loob nang marinig ko ang boses niya. Umuwi na siya. Nandito na siya. Pinilit kong tumayo paunti-unti pero nanghihina ang tuhod ko kaya hindi ito naging madali. Matagumpay akong nakatayo, at hinarap ko siya. Kita sa mukha niya ang pag-aalala. Apollo, nanlambot ang tuhod ko at kamuntikan ng natamba. Felipa, saan ka na ba?
At ang alam ko, kinain ako ng dilim. Natapos ang flashback. Nagplano na akong pag-alitan siya dahil sobra niya akong pinag-alala, pero nabago ang lahat nang iyong makita siya sa tabi ko at natutulog. Hawak pa nga nito ang bimpo na marahil ay ipinampunas niya sa akin. Bakas din sa mukha nito ang puyat dahil siguro sa pagbabantay sa akin. This girl, she can amaze me all the time. She always make me feel different in many ways. The way she look at me, she smile, she laugh, how she taking care of me, how she make my heart skip a beat when she near the next to me. Nang dumampi ang lobby niya sa lobby ko. Kapag nararamdaman ko ang init ng katawan niya, at pareho kaming nagsisigawan sa sarap. Ang lahat ng ito ay bago para sa akin. Hindi ko ito naramdaman noon. I remember the times that I'm so full, stupid, hurting her, forcing her to make out with me. I don't even know how I did that. Muli kong hinawakan ang mga pisngi niya, sumunod ay ang pagsuklay ng aking mga kamay sa buhok nito. Pero napatigil ako nang mapansin ko ang paggalaw ng tiyan ni Felipa. Napakalaki ng pagtataka ko. May parte kasi ang tiyan na umuumbok. Maya-maya ay mapapansin mong kung saan ito gumagalaw. Ewan ko ba kung bakit kusang gumalaw ang mga kamay ko at hinawakan ang tiyan nito. Gumagalaw na naman siya. Tiningnan ko si Felipe kung ano ba ang magiging reaksyon niya pero tulog pa rin ito. Naalala ko noong kamantek nang may nangyari sa amin sa loob ng kotse ay siya ang naging dahilan kung bakit kami naudlot. Tumingin lang ako ng diretso sa tiyan ni Felipa, hanggang sa parang may tumutulak sa akin na lumapit at idikit ang aking tenga doon. At kung ano man yung nag-udyok sa akin ay nagtagumpay ito. Marahan kong pinakinggan ang bawat galaw ng bata sa sinapupunan ni Felipa. Sa sobrang focus ko ay naipikit ko ang aking mga mata. May pagtibok. Sunod-sunod na ang aking narinig. Hindi ko moari ang nadarama. Hindi naman ako inosente pagdating dito, pero kakaiba ito. Parang may bahagi sa akin ang natutuwa dahil naririnig ko ang bawat pintig ng pulso ng anak ko. Maaga akong pumasok dahil may board meeting ako. Sa totoo nga niyan, sobrang tinatimad ako, ayaw kong pumasok. Mas gusto ko sa bahay, pero kala akong magagawa, kailangan ako dito. Hanggang ngayon, hindi pa rin kami nag-uumpisa. That guy, cause of delay. Vice President Kuno, nasaan siya ngayon? Irresponsible. Magsimula na tayo, pero, President, wala pa Vice. I don't care. I'm the President, so you'll all follow me. Just me. At kapag sinabi kong we'll start, we will. Tatayo na sana ako para umpisahan ang meeting nang bumukas ang pinto at iniliwa ang kinaiinisan kong tao. Good morning ladies and gentlemen, sorry I am late. Umupo ito sa katapat kong upuan, ilang metro ang layo nito sa akin. Tinitigan ko ito ng masama. Yung pamatay, pero ang gagawing umisi lang. Oh, good morning President. This morning, wouldn't be good at all. It's because of you. Almost 1 hour na nang magsimula ang meeting pero heto ka at nakangisi pang dumating na parang hindi ikaw ang naging cause of delay. Naha-high blood ako sa taong ito. Knowing that, siya ang naging dating boss ni Felipe sa isang cheap na restaurant nito. And worst, alam kong may gusto rin siya kay Felipe. Lalaki ako kaya nararamdaman ko. Hatid sundo ba naman dati? Tapos nang umalis si Felipe ay nalaman ko pang hinanap niya rin ito. Well sa akin nakabase ang tadhana kaya ako ang nauna sa kanya. Pailing-iling itong tumingin sa akin. Sorry okay, you know what? It's time for us to start. Sa pinapakita mo, ikaw na ang nagiging cause of delay, di ba? He's getting into my nerve. Pinapahiya niya ba ako? Pinagpatuloy namin ang meeting kahit na pumuputok na ang mga ugat ko sa inis. Napakayabang niya habang nagre-report. Akala mo ay napakagaling. Hindi naman tumutugma yung mga sinasabi niya sa sinasabing isyu na kinakaharap ng kumpanya namin or should I say, kumpanya ko. Natapos ang meeting ng walang kaayos-ayos. Magulo, at syempre dahil doon sa lalaking yon. Isa-isa nang nagsialisan ang mga tao dito sa silid, sinadya kong magpaiwan para pangaralan ang mayabang na si Enrique.
Mister, taka ako nitong tiningnan. Why, mister? I have to tell you something. Nakaharap siya sa akin, wearing his smile. Then what is it? Important. If it's not, shall I go? Tinitigan siya mula ulo hanggang paa. I don't even know how my dad hired him. Wala naman siya sa kalingkingan ko. Ano, Cervantes? Titigan na lang tayo. Well, I don't have time for this. I need to go. Tumalikod ito sa akin at kinuha ang bag niya. Muli niya akong hinarap at ang gago, ngiting aso na naman. Nga pala, ipagpapaalam ko sana si Felipa, aayain ko sana siyang lumabas, guess. Hell, no, why would I do that? Simple, you don't have any care for her, right? Kaya anong dahilan mo para humindi? Malalaki ang mga hakbang ko na lumapit sa kanya at kwinliyohan ito. I will never do that. Mark my word. You know Cervantes, hindi mo ako maloloko. Akala mo hindi ko alam na sinasaktan mo siya ha? Napalunok ako sa sinabi niya. Paano niyang nalaman? Don't tell me, sinasabi ito ni Felipa sa kanya. Alam mo Cervantes, simple lang naman eh. Kung ayaw mo kay Felipa, then give her to me. Even her child. Hindi na ito nakapagsalita pa dahil mabilis kong pinagtagpo ang kamao ko sa mukha niya. Paano mo nasasabi yan? I will never let you. She's mine. Para itong tumawa at dahan-dahan itong tumayo habang hinihimas ang panga nito. Stop kidding me, you owning her. For what? Para mayroon kang human punching bag. Muli kong pinalipad ang aking kamao sa mukha nito. Hindi ko na siya hinayaan pang makatayo at sinunggaban ko uli ito ng isa pang malupit na suntok. Iisa pa sana ako nang may humawak sa braso ko. Inis ko itong binalingan ng tingin, pero napagtanto ko kung sino ito. Dad, how dare you do this? For God's sake, nasa loob kayo ng kumpanya. Dinapensahan ko ang sarili ko. Dad, I couldn't help myself. He was insulting me. Pero hindi mo pa rin dapat ginawa. Why Dad? Kinakampihan mo siya. San mo ba napulot itong taong ito at mabilis mo lang pinagkatiwalaan? Tumahimik ka Apollo. I'll shut up if you'll fire this man. Don't call him in names. Igalang mo siya. Respect. Why would I? I can't see myself doing that. You will. You need to do it because he's your half-brother. Maingay. Magulo. Ganyan ang eksena ngayon dito sa bar. Kakarating ko lang dito, galing sa impyernong pinanggalingan ko kanina. Matapos malaman ang katotohanan kanina, gusto kong lunurin ang sarili ko sa alcohol. How could these things happen? Kapatid ko ang siraulong yun. Paano? Gabi na asa na kaya si Apollo? Bakit wala pa rin siya? Sabi ko umuwi siya ng maaga eh. Heto ako ngayon, nag-aabang sa sofa. Mag-aalas 11 na pero wala pa siya, 7 kaya ang uwi niya. Ma'am Felipa, gabi na, matulog na kayo. Hinihintay ko pa po kasi si Apollo eh. Sweet naman ni ma'am. O siya, sige. Ipaghahanda ko kayo ng gatas ha. Tumango na lang ako at tuluyan na siyang umalis. Hi Apollo, namimiss na kita. Uwi ka na, please. Isang araw ko lang kasi siyang hindi nakita biglang na-miss ko agad siya. Wow! Maya-maya pa sunod-sunod na katok ang narinig ko sa pinto. At syempre, dahil sa excitement ay mabilis ko itong binuksan. Tumambad sa akin ang lasing na si Apollo. Apollo, Felipa, Apollo, sandali lang, bigat mo eh. Aling Rosa, tulong. Madaling tumakbo si Aling Rosa para tulungan ako na alalayan ito. Nang matagumpay naming may hatid sa kwarto si Apollo ay pinakuha ko ng bimpo at tubig si Aling Rosa, at agad naman niya itong binigay. Inihiga ko ng maayos si Apollo at sinimulang punasan ang noo niya. Bakit ka ba uminom ng ganyan? Naku naman. Naramdaman ko ang pag-alaw niya. Saka ko napagtantong gising ito. Pilit niyang idinilat ang mga mata. Nagulat ako nang hawakan niya ang mga kamay ko at marahan akong hinila, na para bang gusto niya akong lumapit sa kanya. Bakit Apollo? May masakit ba sa'yo o ano? Ano? Siya na ang mismong lumapit sa akin. Pero, ganoon na lang ang pagkapitlag ko nang yakapin niya ako.
Felipa, dito ka lang please. Kailangan kita. At muli siyang bumalik sa pagtulog. Hindi ko moari ang nadarama. Sinabi niya na kailangan niya ako. Tama ba ang pagkakarinig ko? Tama man o mali ang pagkakaintindi ko sa mga sinabi niya. Hindi ko mapigil ang mangyak. All this time, lagi akong nangangarap na balang araw kailanganin niya ako, na gustuhin niyang dito lang ako sa tabi niya. I love you Apollo, mahal kita. Muli, nabigla na naman ako sa pagdilat niya. Tumingin ito sa akin, pero ngayon, wala nang bahid ng kalasingan ang mga mata niya. Apollo, mabilis nitong tinawid ang pagitan namin at siniil ako ng halik. Parang huminto ang lahat, puwera ang puso ko, dahil walang singbilis ang pagtibok nito. Binitiwan niya aking labi at muling tumingin sa akin. Ilang segundo pa ang nagdaan, wala kaming ginawa kundi ang magtitigan, hanggang sa may mga salitang lumabas sa bibig niya. Hindi ko inakalang pwedeng mangyari. Hindi ko inakalang magiging totoo ang lahat ng mga pangarap ko, hindi ko inakalang masasabi niya pa ito. Felipa, kailangan kita, mahal kita. Ano? Pagtaas ng boses ni Mrs. Cervantes dahil sa narinig mula kay Misty. Opo tita, hindi na po ako kinakausap ni Apollo. Simula nang mapalapit siya sa babaeng yun, wala na siyang oras para sa akin. Napailing si Mrs. Cervantes, hindi ito naaayon sa plano niya. Hindi ito ang napag-usapan nila ni Apollo. Tita, anong gagawin natin? Paano na ang plano? Akala ko ba yung bata lang ang gusto mo, di ba? Sabi mo pag lumabas na yung bata, itsapwera na yung babae na iyon. E paano yan napapalapit na yung boyfriend ko kay Felipa? Pwede bang itigil mo muna yung bibig mo? Gagawa ako ng paraan. Di ba, ikaw ang gusto ko sa anak ko. Kaya wag kang mag-alala. Sana lang tita, wag mong kalimutang sayo ang apo mo. Tapos papayag ka na magpakasal na kami ng anak mo, iyon ang kondisyon mo kay Apollo, hindi ba? Napalunok si Mrs. Cervantes. Tumayo ito sa kinauupuan at tinungo ang bintana, habang hawak ang glass of wine.